Hi guys, finally I'm here in Vang Vieng. Tama naman yung oras, 8:22. At look, ang ganda no. Tapos yung train na sinakyan ko, diretso pa yan ng Luang Prabang. So babalik din tayo dito tomorrow afternoon kasi pagkatapos ko ng overnight stay ko dito sa Vang Vieng, pupunta na ako ng Luang Prabang. So prepare nyo yung ano nyo ha, yung kanyang QR code kasi pag exit ng train station, i-double check yan doon. Ayan o, pupunta na tayo sa exit. So konti lang yung bumaba ng Vang Vieng. Lahat na mga sumakay papuntang Luang Prabang na yung mga yan. So ito nga pala yung train ko. Ako may-ari. So yan, it's a high-speed rail train. Taray no, may bullet train sila dito sa Laos. Okay, bye-bye. Welcome to Vang Vieng Railway Station, 8:22 AM. So look at the view. Ganda guys. Lamig. Tapos sasakay na tayo dito sa mga to. Tanungin natin kung magkano. Guys, konti lang kami yung pasahero. 40,000 kip yung siningil sa akin. Papunta na dun sa mismong hostel ko. So, ito lang kami. Okay, I don't know. Yeah. Kasi konti lang naman bumaba ng Vang Vieng. Thank you. Tapos pala guys, sa labas nung station meron ako nakita nung ATM kung gusto nyo mag-withdraw. So ito, papunta na tayo sa Vang Vieng Backpackers Hostel. Hi guys, saglit lang at nandito na ako sa Vang Vieng Backpackers Hostel. So ito, yan. Dito ako binaba mismo ng aking van. Tignan nyo, may nakikita kayo doon no? Para motor, yeah. Tapos ito yung ano ko, may cafe dito, money exchange. Then this is my inn for overnight, Vang Vieng Backpackers Hostel. So magstay tayo dito overnight lang. So mag-check-in na tayo. Alright guys, niniwan ko yung sapatos ko dito. Ayun siya. Bawal siya sa loob. Guys, this is the view from my lodge, Vang Vieng Backpackers Hostel. Dito muna yung mga ano ba yun? Ganda ng landscape.
So, ito. It's 11:04. Wala pa tayong breakfast. Hanap muna tayo ng brunch na rin. Tapos, pagin-kuha tayo ng mga tours. Overnight stay natin dito sa Vang Vieng. These are the rooms. Ground floor of Vang Vieng Backpackers Hostel. And then, look. This is the area. So guys, ito na, maghanap tayo ng ating breakfast, brunch na. Tapos nagbook na pala ako ng hot air balloon ride sa hostel ko. Mas mura siya compared sa Above Laos na na site. Parang ibang operator siya. Tapos mamaya yung flight natin 4:30. So pipick upin tayo dito ng mga 4 o'clock. Tapos yeah, mabilis na makausap si Sam, yung aking receptionist. Tapos magkano ba? 120 USD. Okay. So ito, hanap muna tayo ng ng mga kainan. So ito yung street ng tapos in front of my lodge is a temple. So, punta muna tayo sa temple. Hingi tayo ng guidance and protection kay Buddha. Guys, nag-max na yung 15 gig na SIM card. So, hanap tayo dito ng SIM card. So, this sa phone shop daw Alright guys, nasolusyonan natin ang problema natin sa SIM card. At ito yung tinuro sa akin nung pinagtanungan ako dun sa convenience store na pumunta ka sa Lao Telecom. Sabi niya, intersection daw right, doon ka makabili ng SIM card. Kasi yung SIM card na nabili na sa airport sa Vientiane, 15 gig lang. Alam mo na, hindi ako kumo-connect sa wifi ng hostel. Kaya yun, naubos. Kaya ngayon bumili ng bagong SIM card. Syempre 45 gig. Tapos ayan, makita nyo naman dito yung maganda mga bundok. Tapos ito yung street ng Vang Vieng. So nakapayong tayo, ang init sobra. Pero yung mga foreigner na mga puti, wala silang pakialam. Tsaka yung mga ibang mga foreigner, syempre tayo sanay na sa mainit. Ayan, to the rescue ang umbrella natin. So maglalakad tayo at hanap na tayo ng ating lunch. Brunch na talaga. So ito yung tourism information center ng Vang Vieng, pero sarado. Anong oras ba ngayon? Ano bang araw ngayon? Hindi ko na alam. Tapos kung gusto nyo mag-withdraw, marami namang ATM dito sa area. Nakita ko dito yung mga foreigner nag-withdraw. Actually, may isang foreigner nag-withdraw. Ayun. So okay naman yung mag-withdraw pala guys. Kasi yung ginamit ko GoTime, nung time na gusto mag-withdraw ng 1 million Lao Laotian Kip, ayaw niya. Kasi di ba nakalagay lang yata sa GoTime at 250,000 pinaka maximum. Parang kino-consider niya yung amount ng Lao. Ewan ko. Kasi ang pa-withdraw ko lang sa GoTime 250. Nag-try lang ako, ay 200 pala kahapon. Tapos ngayon pinambayad ko na siya. Ang ginamit ko pinambayad sa aking what's that?
yung aking diba? Jogging sila to. Yung ginamit ko sa pambayad sa aking hot air ballooning later, Go Time. Yung nga lang merong additional na surcharge. Basta, okay na yun. Kasi kinikip natin yung mga bills natin na keep keep din, Laotian keep, para magamit pa natin kasi pupunta pa tayo ng Luang Prabang, diba? So anyway, hanap muna tayo ng lunch. Kain tayo. Ito na yung fried ginger. Tapos may libreng pasabaw. Na ang init-init, muntik na napaso na. So fried ginger, tikman natin. Gutom na gutom ako kaya dalawa in order ko. Isang ito, fried ginger, tsaka order pa ako ng pad thai. Sarap. Parang yung chow fan. Hindi ko alam kung ito yung fried ginger. Dito lang guys, sa random na kainan, katapat nung Central Hotel. Ayan, pagkain natin. Wala pa yung isa. Dalawa in order natin. Bale, 50,000 kip pala isa na ito. Ayan, 50,000 kip. Yung isa 50,000 kip din. So 100,000 kip yung ating. Well, hindi mo tayo breakfast kanina, hindi rin tayo. Ito na yung lunch natin, so brunch na. Okay na yun, solve, diba? Kumating isang order, yung pad thai. Ito siya. Tapos, maganda ito yung pad thai. Parang siya, makunat-kunat. Ano? Ewan ko. Malapot. Tapos may peanuts. Sarap. Tapos makunat-kunat yung pasta. Yun ang gusto ko, hindi siya yung malata. Tapos yun, ubusin natin to. Kasi gutom na gutom tayo guys. Yung mga ganyan guys, souvenirs. Tapos, yan, yung mga motorbike rentals. Yan. So makikita naman kayo ng mga tour, nag-o-offer ng mga tours dito. Sige yung area na to guys, ang daming mga foreigners, tourists. Tapos makita mo na yung bundok dun. Kasi yung iba parang nag-hop pa sila ng mga inn para sila mag-check-in. Kasi may mga narinig ko kanina dun sa hostel namin on the spot. Wala silang mga reservations. Basta ganoon naman siguro talaga yung mga foreigner. Well, gawain rin naman namin yung dati ng mga early backpacking years, 2012. Nung wala pang Agoda, wala pang Klook. Diba? Pagdating ng bansa, on the spot booking. Hi guys, lunch time. Pagkatapos ko lang mag-lunch dito sa Bangging. Diba, na problema tayo sa SIM card kasi yung 15 gig na max. So naghanap tayo ng store nagbebenta ng SIM card. Naghanap tayo sa convenience stores. Tapos sinuro ako ng isang nasa convenience store si Kuya. Sabi niya pumunta daw ako sa intersection. Tapos hanapin ko yung Lao Telecom. Tapos pagdating ko doon, yes, totoo naman 500 meters from the store. Pinagtanungan ko hanggang doon sa intersection. Siyempre ang init guys. Nakapayong tayo. Tapos yung mga foreigner wala silang pakialam sa init. Samantalang tayo init na init. Yung ibang hindi pala foreigner, mga puti. Yun. Kasi foreigner din naman ako dito, di ba? Tapos, yun na nga, yung 45 gig na inavail ko na, kasi pupunta pa tayo ng Luang Prabang, baka maubos na naman, di ba? 160 keep, 160,000 keep. Tapos, ano yun, syempre nire-register yun, yung ating mga passport details. So
Yeah, monitored nila lahat yun. Ganun naman, di ba, pag SIM card, kailangan i-register. So, pagkatapos natin doon, bumalik na tayo, naglakad-lakad tayo pabalik sa inn natin. Pero nagugutom na ako, nag-order tayo nag-lunch tayo. So, sobrang, siguro, tao tingin ba tawag doon? Oo, tao tingin. Nag-order ako sa videos natin 50,000 na fried ginger with chicken, tapos 50,000 na pad thai. Yun nga, hindi ko naubos. Yung pad thai na tina-take out ko. Sabi ko, alam na naman yung guests nila. Last after nun, sabi ko, ano pa kasi natin mamaya pa, 4:30 yung ating hot air ballooning. So, ang ginawa ko ngayon is balik ng hotel muna, tapos pahinga konti para pa-fresh. Kasi alam niyo ba, ang pakay ko lang talaga sa Bang Bieng. Well, Bang Bieng, they call it the adventure capital of Lao. Kasi magkakatabi yan. Hindi sa magkakatabi. Parang kung ikaw, turista ka sa Lao, yung tatlong bayan na yun, which is from Vientiane, Bang Bieng, or Luang Prabang, or vice versa, Luang Prabang, Bang Bieng, or Vientiane, yun yung mga ruta ng mga turista. Pero may mga iba, ini-skip nila yung Bang Bieng kasi, well, I don't know kung anong reason nila. Some of the Filipino vloggers na nakita ko, ini-skip nila yung Bang Bieng. So sabi ko, gusto kong pumunta ng Bang Bieng para ma-experience ko yung budget-friendly na hot air balloon in the world ride, hot air balloon ride in the world. Kasi we don't have the budget yet na pumunta ng Turkey, mag-Cappadocia, or may nabasa nga ako Patokale. So sabi ko, experience muna natin sa Bang Bieng. Tapos sabi ko, yun nga, adventure capital ng Bang Bieng. Ang mga kilala dito na adventure activities, ang dami. Dun sa mga videos ko, pinicture ko na may mga offer na tours ng hotel namin at saka sa labas. Pag lumabas ka, naglakad-lakad ka dun sa street na main road, makikita mo dun yung ang daming nag-offer kahit pumunta ka dun. Tapos, pinakasikat dun, Tipsy Tubing. Siyempre, Tipsy Tubing, ibig sabihin na, di ba? Pag nanood ka ng vlog, lub-lub ka dun sa salvavida, di ba? Sa river. Tapos, biglang meron kayong stop, first stop, tapos meron mga makeshift bars along the river. Tapos meron doon, iinom-inom kayo ng mga whiskey, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, sayaw-sayaw. Panoorin yung mga vlogs nila. Tapos, pag ganon, after naman stop na yun, flow na naman kayo sa river, ganyan. Tapos another stops na naman, tapos flow na naman sa river. Parang magdamag yata yun, or hindi ko lang alam, yung iba ginagabi. Gustong-gusto yun ng mga puti kasi nga lalo ngayon mainit. Pero January dito malamig pag madaling araw tsaka gabi. Pero ganito, tanghali, ang init. Yun nga, pero sabi ko, hindi ko na carry yung mga ganyan, pang tita yan. Hindi na kaya ng tita yan. Kasi baka pag magbabad tayo sa tubig, di ba? O pag ahon mo, boom, si bakla. O inubo-ubo, di ba? Parang nalamigan. O di ba? Baka bagnulati tayo. Sabi ko, egis na yun. Kasi nga, nakapag-try na naman tayo ng tubing sa Davao, 2012. Ewan ko kung meron pa rin offer ngayon doon, si Layak. Basta nakalimutan ko na yung agency. Yun, ipapost ko na lang yung picture dyan na nagtubing tayo sa Davao. So, na-try na natin yun. Pero hindi ganun malakas yung agos ng tubing doon sa Davao. Unlike dito, talagang river talaga. As in talaga ganyan. Pero sabi ko, sabi ko, hindi. Ayoko ng tubing, sabi ko. Tsaka hindi naman tayo inom-inom. Tsaka, alam nyo ba guys, na yung mga pag-inom dito sa Bang Bieng, nung October last year, 2024, may nangyaring mga deaths. 10 deaths yata ng mga foreign tourists na nag-take sila ng mga, alam mo yung whiskey, yung mga, siguro, doon yung sa isang hostel na yun nga, parang free flow yung whiskey kasi free, syempre. Tapos inom-inom yung mga turista. Tapos yun yung sinabi na parang meron daw methanol. So, fatal pala yun. Yun, mga tourist. Anyway, so sabi ko, ingat nga ako dito sa Lao pag iinom ako ng mga liquor. Kaya nga, di ba, nung nasa Vientiane tayo, ininom mga natin yung nasa Incan, yung beer Lao, di ba? Hindi ako iinom ng mga nasa i-serve sa atin by glass. Mga ganon. Hindi ako. Pag iinom ako ng liquor, iinom ako ng
Ikan lang. Tapos, yun nga, tipsy tubing, X yan. Pangalawa, yung lagoon, yung visit ng mga lagoons. Eh, ang dami natin lagoon sa Philippines, diba? Well, extra points na rin siguro na parang matutuwa ka sa mga ganong activities. If I can see, topless guys, diba? Parang, wow, parang busog ka na nun. So, sa tipsy tubing, syempre, maraming mga topless dyan, mga guys. Tapos, sa mga lagoon, maraming lagoon sa dito parang may number 1, number 2, I don't know kung gaano kadami. Tapos, syempre, hindi na, i-skip na rin natin yon. Tapos, kasi, hindi naman tayo talaga marunong lumangoy. Hindi natin ma-appreciate yun. So, yun pala yung reason, no? Ang dami sinabi, hindi pala marunong lumangoy. Yun nga, i-skip natin yun. Yung lagoons kasi okay na tayo. Marami tayong lagoons sa Philippines. At yung mga rock formations dito ng mga bundok, makikita mo to sa, di ba, sa Palawan, may mga ganyang eksena, yung mga ganyang background, scenery, mga ganyan sa Palawan. Pero kasi ito landlocked hindi naman siya katabi ng dagat. So ito, ibang beauty dito kasi landlocked. So skip natin yung so dalawa na skip natin sa Bangbing. Tapos may mga kayaking pa. Well, kayaking hindi ko naman na-enjoy yun. Nag-try na tayo naman kayaking sa may Halong Bay. Namuntik na tayong bangga ng malaking barko doon. At nabangga tayo doon sa kuweba, doon sa Halong Bay na yun, noong 2012, kayaking pa more. Tapos nag-kayak na rin ako sa El Nido, so na-try na rin natin yun. So, tsaka, effort pala yung pagkayak, di ba? Hindi siya yung pasimple lang. Nakakapagpawis pala yung kahit nasa dagat ka, nasa El Nido, parang kayak-kayak mo. Ang init sa katawan kasi nga, di ba, nag-exert ka ng effort, parang ganun-ganun ka. So, guys, may mga ganun. Tapos yung mga zipline, yung mga bungee jumping, no, kasi nga, afraid nga tayo sa heights, di ba? Guys, so talagang ang plano ko lang talaga dito sa Bangbing is the hot air balloon ride. Tsaka itatry natin tomorrow yung Namsai viewpoint ng morning. Kasi maganda yun yun yung may, kung makikita nyo siguro yung mga pictures ng umakit ka sa Namsai. Pero yung nga lang, kung meron ka daw mobility issues, may vertigo ka, sabi nung nung receptionist ko na si Sam, well, hindi pwede. Pero yung trail, 800 meters na parang okay daw, paakyat naman daw, pero very steep. So, doon ako natatakot. Tapos pag-akyat mo pa doon sa taas, diba, baka ewan ko, tatry ko lang tomorrow. So, yun lang yung plano natin dito sa Bangbing. Or, try natin yung boat ride doon, kung anong meron sa boat ride na parang along the river na i-cruise ka. Tignan natin, maglalakad-lakad tayo mamaya kasi mainit pa alauna, so mamaya pa yung tingnan natin. So ito, look at my background, Laos flag, and then Bangbing. Nandito tayo sa inn natin, sa Bangbing Backpackers. Hi guys, nandito tayo ngayon sa aking inn dahil anong oras ba? 1:42 PM. Inaantay natin yung 4:30 natin na hot air ballooning. Ayaw ko na magkumala-gala muna kasi mapapagod lang tayo. So, may mga dala akong ganito. Philippines. Binili ko sa Kultura. Ibibigay ko siya sa natatangi or karapat-dapat or deserving na Lao, dahil sa service na papakita niya sa akin. So, naibigay ko ng isa, kulay gray neto, dun sa receptionist ko sa Barn, 1920S Hostel. Sa girl na receptionist. Gusto ko sana ibigay kay In, pero yan, hati na lang sila dun. So, ngayon, ito, yung isa nasa Vientiane na, naibigay na natin. So, isa, bibigay natin sa Bangbing at yung isa sa Luang Prabang. So, wala lang. Gusto ko lang mamigay. Wow. So guys, finally, yung dream ko na makasakay ng hot air balloon, eto na siya. Yan na siya guys, tignan nyo. May maglalan. First one here. And now we have to waiting for 15 minutes. It's not good. So, just waiting daw for 15 minutes. Kasi ano yung pa yung balloon. Ibo-blow pa.
Look ko, may mga naglala ng paramotor. Naglala ng paramotor. Ganda guys. Saya ko guys. Nakasakay na ako ng isa sa cheapest or budget friendly na lang. Yun ang term natin na hot air balloon in the world. So wala pa tayong pang Patukali, wala pa tayo pang Cappadocia, pang Turkey. Dito muna tayo sa Bang Bieng to experience this hot air balloon ride. Mga kasama ko mga tourist, puro babae lahat, tsaka basta puti lahat. They're inflating the balloon Sky Club. Hot air balloon finally here in Bang Bieng. And guys, look at the mountains, oh. Ang ganda. Well, hindi ko sure. Well, nandun naman tayo sa taas nun. I am afraid of heights. Pero, nandito na tayo. Nagbayad na tayo dito. This is our balloon. They're inflating it. Well guys, they're starting to inflate the balloons. Kasi 5 o'clock na, kailangan makalipad na ng 5. Guys, lilipad na kami. Tingnan mo, ang init. Hey guys, we're ascending. I love it, shit. I love it. I love it, shit. God, we're flying. Oh my god. We're ascending. Yeah, don't look down, Mike. Don't look down. Don't look down. Oh, more chocolate. Don't look down. P.M.
Bawah? Bawah. Sunset guys. Sunset. The sun is setting. Photo video. You push. Take on. Push the button. Hey, well up. How many times a day do you do hair? How many times in one day? Did you ever have sex in one of these? Stai facendo un poco? Sì. Yeah, have you got everyone else in this? So high. Oh, ragazzi, Non lo veo. I'm glad you've done this. I'm glad it was to take.
Strong into it. You can't chop it. Oh, that was perfection. You can't control it. Paragliding you can. We get up the tree. But you can't control it in the mountain. This is amazing. You ready? Hey, no. 1, 2, 3. Wait for Telly. Up, drive, up. Okay. Take video. Yeah, I know. Hey Lee, take a video. Oh, we swim it. Oh, that's class. You might make the dream right. Don't use the noise. Hey, you have so beautiful. Bellissimo. This is, yeah. Trouble. That's okay. Okay, 1, 2, Well done, you smashed it. Oh my god. No. Fuck that tree. Yeah, I'll fucking melt that tree down. Chop it down.
Yeah. Hey, psychological scare right there. I love it. You need to sit down daw. We're meant to land for that. Don't know. I just say no. Hey, we're meant to. Guys, ito yung balloon ko. Ito pa yung mga kasama ko ah. Lumabas kasi ako agad. Pinalabas na ako. Yan yung balloon ko guys. Diyan ako sumakay. Pinalabas na ako ng mga lumabas na kasi mamadali kasi ako lumabas. Pero yung mga kasama ko, ayun pa yung mga afam, ayun oh. Hindi pa sila pinapalabas. Ako, nakalabas na kasi yung pa ako. Kaya yun. Guys, ang saya na experience kahit 20-30 minutes. Sa taas yung nga lang mainit. Magpapawisan ka talaga. Pero, ayun, worth it. Worth it yung binayad ko dito at ma-experience yung hot air balloon dito sa Lao, sa Vang Vieng. Dahil wala pa tayong pang turkey. Yan. So, ayun siya. Lao Flying Media. Saya guys. Ang saya ng hot air balloon ride ko. So set up tayo para makakuha tayo ng picture guys. Saya guys, saya na experience ang hot air balloon. Makasama ko mga afam. Ang init nga lang, pawis na pawis ako. Init. Afternoon flight ang pinili ko. Yeah. Ayun. Pinalabas na sila. So, ayun na, nadi-deflate na yung balloon. Guys, meron na akong bibigyan ng another Philippine souvenirs. And for that, yeah, bibigyan ko na to sa ating captain. Hi sir,
I have a souvenir for you. It's from the Philippines. Thank you for giving me the safe ride. It's for you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Kapjay Laylay. Thank you, sir. Vamos. Vamos. Alright guys, tapos lang ang hot air balloon ride natin. So ito, naglalakad-lakad tayo dito sa may street of Bangyeng. Kasi nga, diba nahiwalay nga ako ng grupo. So yung tuk-tuk namin, syempre magkakasama sila dun yung mga apam, diba? Iba yung saan ako yahatid. So ito, anyway, malapit lang naman. Alam ko na, siya pupunta. Basta itong main road na ito, huwag ka lang maliligaw. Ito maliligaw, lakad-lakad nga lang ako mamaya ng gabi dito. Kasi wala, may pupunta lang tayo itong area, yung mga night market mamaya. Pero balik muna tayo sa hotel. So yan, ito Bangyeng by night. May mga nagpapalipad pa ng paramotors. Nakita ba yun? Pero kailangan naman nila makababa kasi magagabi. So yung schedule na dapat bukas, wala. Ito na, baka kasi may movement pa bukas, diba, ng hot air balloon ride. Eh bukas ng hapon pupunta na tayo ng Luang Prabang. So screen up ko na to. Lakad-lakad tayo dito sa Bangyeng. Katapos lang ng hot air balloon. Yeah. Punta natin yung ating inn. Kasi sa iba ako binaba ng tuk-tuk service namin. So, ito. Guest house. Ayan na, dito na pala tayo. Ayan o, konting lakad na lang pala. Yan na si Wat. Tapos ito yung may mas mura pa pala, may $100 pa palang hot dog. Sa akin 120. Salamat tayo kay Buddha. Thank you Buddha for the successful hot air balloon ride. Thank you Buddha. So balik muna tayo dito. Bili muna tayo ng water. Ito yung inn ko. Oh, yun oh. Tapos bibili muna tayo ng water. Nauhawa ko. Later. Ito natin yung night market. Kung ano yung meron sa night market. Lakad-lakad dito sa Bangyeng. Malamig siya pero 23 degrees. Malamig yun, di ba? Pero may dala naman ako jacket. So paligudan kasi tayo galing kanina. Yung konting lakad lang yung ano, siguro mga 7-minute walk daw papuntang ano, night market. 우리는 수고했어. 이런 거 있어요?
사람 다 있을 거. 나 NIC 그리고 크로코다일 있잖아요. 그래요. 야, 휴가를 Amazing. You don't have anything.พอแล้วใช่ไหมพอแล้วโอเค กี่อัน คนละอันคนละ นี่ อั ให้ น แกไปเลยให้แก พอไหม ของขวัญ5ใช่ไหมแล้วก็ตัวนั้นพี่ก็ 6 อันนี่ไง6 อันกับอันนี้เด้อ Guys, tinikman ko to. Ano pala siya? Rice na may egg. Tignan natin kung ano. Mainit pa eh. Rice na binalot ng egg na inihaw. Wala siyang lasa. Parang ano ba yung lasa? Pambabigatan tiyan lang. Ba't kaya walang loteria sa Philippines, no? First time ko natikman nung ano eh, sa Seoul 2013 sa airport. There's a 7-Eleven guys naman. Tapos Smirnoff. Tapos dun, papuntang main road. Guys, dito merong mga kainan. Paano ko ubusin ngayon to? Ang dami. Ito yung dinner ko, tapos yung dessert. Pero nga guys, paano natin ubusin tong napakalaking ano na to? Ating dessert na mango sticky rice. So, papakita ko sa inyo. Ito siya. Di ba ang laki? So, dahan-dahan lang natin para natin sila ubusin. Okay? So, ganito ba siya? Paano ba to? Ihahalo ko sa mangga. Ano ba nakakain ng time na nagkailan ako dati? Matagal na yun. Hindi pa na nakakain ng sticky rice. Hindi pa na sumikat to eh. Ano ba to? Gata? Lalagay mo doon. Ayoko baka sumakit yung shampoo. Dito na tayo. Mag-stick na tayo sa prutas. Alam ko masarap yun pag may gata. Pero gabi na kasi mahirap matunaw. Alam mo na pag matandaan na mahina na panunaw. Tapos yung mangga pala nila, no? Parang Carabao, mango. No, thank you. Sarap mo ano yun? Rice. Malapit na sa Inco eh. So, pag-iisip ako pa bukas kung ano maging activity ko ng half day. Kasi by afternoon ng 2 o'clock
Bugoro na tayo sa exciting part ng Laos. Kung hindi yun ang Luang Prabang. Hinuli natin yun. Save the best for last. Ano ba yun? Yung iba kasi, parang yung na-meet ko kanina sa tour ng ng hot air ballooning. Vice, naman siya, opposite sa akin. Nagkwentuhan kami. Pero ito kasi si ate, si Miss Linda, nakatira na siya sa US pero may siya mag-bakasyon. Usap kami. Galing na siya ng Bangkok, tapos overnight train siya puntang Chiang Mai, tapos nag-Chiang Rai siya, tapos there na siya nag-land travel going to Luang Prabang, tapos may slow boat na kasama yon. Yun ang kwento. Yun naman ginagawa ng mga ibang turista. Pero dahil matagal yun kakainin time mo hindi yun kaya ng katulad ko na limited lang yung days ng travel. Siguro kung maraming oras, maraming araw, pwede. Pero enjoy naman daw, sabi niya. Kasi initial plan ko dati, guys, Manila to Vientiane. Actually, wala naman direct flight from Manila to Laos, diba? So Manila to DMK, yung Bangkok na old airport, then DMK to Vientiane. Tapos dala ng Bangyeng, tapos Luang Prabang, tapos lilipad ako ng Luang Prabang to to Chiang Mai, kasi nga di ba may ruta na CSEBPAC ng Chiang Mai direct flight. So yun sana ang plano ko, pero sabi ko sobrang gahol na, di ko na may enjoy yun kasi nga di ba parang ilang days lang, tapos gagahulin mo yung sarili mo para isang araw daw sa isang hindi ko na may sabi ko na tayo, stick lang tayo sa muna, Laos. Pwede naman balikan yung Chiang Mai, di ba, kasi may direct flight ng CSEBPAC. So pwede na tayo mag Chiang Mai tapos Chiang Rai. Siguro 4 days 3 nights, okay na yun para sa lugar na yun. Yeah. Ito, dinadahan-dahan ko lang yung pagkain ng mango sticky rice kasi gabi na. Kailangan natin nguyain. Kasi mahina ng panunaw, di ba? Masarap ba ito pag nilagyan na itong gata? Gata ba ito? Gata nga. Natatakot ako. O sumot minsan natin naman. So yun muna guys, ubusin ko na lang itong aking mango sticky rice. Laki kasi. Bye-bye! Siyempre, ibang beer na naman to, ng Beer Lao. Meron naman Beer Lao Green. So, 3 Beer Lao na natitikman natin.